Ay, nako, grabe. So, ayun. Nakabuo ako ng improvement sa Punisher script. Kaya lang, actually, hindi siya improvement. Parang nagtapon lang ako ng mana stone. Ang dami kong binid, guys. Sobra. Nakikita ninyo. Ang dami kong rune na pinip plus 15. Pero matitino naman, no? Mga will, mga energy, gano'n. Focus. Dami. Siguro mga lampas 10 ata, 15. Na naubos yung mana stone ko. Para lang magkaroon ng improvement itong Punisher script ko to less than 2 minutes man lang, no? Yun. Kahit minsan nagwa 150, ganun. Basta less than 2 minutes. Nag-build pa ako ng Yaku. Pinalevel ko pa yun. Nirush ko pa. Alam ko nga, Super Angel Moon ko pa yun eh. Nag-build ako ng ng Jultan. Nag-build ako ng tatlong will runes, tatlong will set runes para kay Divino dun. Pati yung Joffrey, binil ko. Joffrey, hindi may Joffrey na ako dati. Pero ang tag doon, walang magandang rune. Tapos yun, nilagyan ko pa ng magandang rune. Posa. So ito na guys, no. Hindi ko na-gets agad na nandiyan na pala yung lineup ko ng at wala na akong kailangan pang ipa-level na master or lagyan pa ng parang bagong runes or sayang guys. No, pero actually ano lang naman, in-OA ako. Hindi kasi kumbaga para sa akin, kung alam ko lang sana no, kung na-testing ko lang siya ng mas maaga, yon. Hindi ko nagagawin yon, hindi na ako mag-jultan, hindi na ako mag-yayaku, gano'n. Pero in terms of naman na may na-build ako ng bagong monster, lalo na si Jultan, kailangan ko talaga yon kasi kapag sa Siege War, sa Guild War, maganda yung leader skill niya, tapos maganda rin siyang pang-bait sa mga light master, katulad niya ni Lorin. Yun. Tsaka nung light na Ifrit. So maganda siya. Pero again, medyo may konting regret, no? Pero okay lang, mas dumami yung master ko, tsaka siguro nadagdag na din yun, kaya nag-triple S sa world boss, no? Kakabuild ko nung mga yun. Yun, so yun, kasi nga akala ko mabilis yung run, mas mabilis yung run kapag diretso ka sa boss, no? Pero lumalabas hindi kinakaya, talagang namamatay talaga kami. Talagang ang bilis. Kahit hindi AoE, kahit naka-will o hindi, talagang patay talaga, as in yun. Tapos nung napansin ko, kasi nagre-research din ako, may napansin ako nagra-run, ang ginagawa niya, pinapatay niya lang yung kaliwa. Ito, yung nagdi-debuff. Ay, nagdi-debuff. Yung nagtatanggal ng debuff, yun. So nung ginaya ko din yun, nabilisan din ako. Kaya lang, nawawalang kwenta na yung mga binild ko na continuous damage. So, sabi ko, kung gano'n lang din, edi patayan na lang. Sabi ko gano'n. Nilabas ko lahat ng pangpatayan ko ng master. Ayan yan, yung dalawang Raok, Crow. Actually, wala pang Fran yan eh. Chasun pa nga. Kasi nga, akala ko yung first skill niya na nagre-remove ng nagde-decrease sa attack bar is magiging malaking contribution sa boss. Kasi nga, magkaka-turn siya kaagad. Pagka binigyan mo siya ng decrease attack bar. Which is tama naman talaga nagkakaroon. No? Kaya lang, mag-iiba yung usapan kapag patay na yung dalawang Tori. Hindi na ganun kalakas yung plus 1 turn pa niya kapag napatay mo na yung dalawang Tori. Yun. So, i-discuss ko na guys, or i-share ko na sa inyo na ganito yung naging improvement ng Punisher script ko. At napakasimple lang, kasi wala akong binago sa runes. Talagang tamang pick lang ng master. Tsaka tamang pagbigay nga ng attribute siguro. No, kasi medyo pinili ko rin yung artifacts dito. Lalo na doon sa isang Raok na may papakita ko rin naman. So yung lineup natin is leader si Verdihile. Siya yung pang RTA ko, so medyo speedy siya. Tinry kong gamitin yung rage type ko na Verdihile pero hindi masyadong effective. Namamatay kasi mas kailangan ma-outspeed or mas malaki yung contribution ng speed sa dungeon na to kaysa sa damage, no? And then dalawang Raok, magkaiba yung build niya. Actually ito rin yung pang necro ko.
Yun, silang dalawa rin yun. Si Crow, silang naman Crow ko, tsaka si Fran, no? So, unahin mo natin si Fran, kasi actually si Fran pala dito is effective. Lalo na kung ang play nga ninyo is papatay kayo ng dalawang tore. Yun. Pero kung dediretso kayo sa boss, hindi maganda si Fran. Yun na kagad yung unang kulo na naintindihan ko. No, kasi yung buff ni Fran na attack power and immunity is napakaganda, lalo na yung immunity. Dahil yung immunity is mape-prevent niyang makahigop ng attack bar yung boss, no, yung AOE, kasi may ano din yun eh, may pagka low rate tapos nakukuha niya, tapos magkaka-turn ulit siya. Di ba nga every time na nagkaka-turn siya, palakas siya ng palakas. Yun. Pag umabot kayo doon sa point na yung nagtatatlong ikot na siya, di ba una, dalawang ikot lang. Tingnan natin kung gagawin niya dito. Yung tatlong ikot, ayan, isa pa lang yun. Ay, isang attack pa lang yun. Pag napunta na kayo doon sa tatlong attack niya, yun, may isa pang ganun eh. Isa yung ganun, tapos iikot siya. Tapos, ayaw pa niya eh. Ayaw niya, nanonood daw tayo eh. Ayun, pero siguro nga, kaya hindi na siya umaabot doon sa ganun. Kasi nga, tama na yung concept ng lineup ko. Pero nung nagraran ako nung puro continuous damage, pinipilit ko na diretso lang ako sa gitna. Umaabot ako doon sa point na yung titira siya nung ganun. Pinakita na sa web. Yung ganun, tapos iikot siya, di ba? Pagka-ikot niya, meron pang isang ikot eh. Pag nandun na kayo sa part na yun, medyo malabo na kayong manalo. Yun. Yung pangalawa niyang ikot. Yun. Una yung parang sideways, yung mga espada niya sideways. Tapos iikot yun. Tapos parang bubuelo pa siya, ikot pa siya ulit. Pag nandun na kayo sa part na ganun, medyo malabo nang manalo yung team na ganun. Kasi sobrang lakas na niya sa ganung stage. Yun, para nasa pangatlong stage sa salon. Tapos ang lakas na nung damage. So, sobrang bilis na din niya. Yun. Kaya, yun nga, balik tayo dun kay Fran. So, dahil naka-immunity kayo lagi, walang nahihigop na attack bar itong boss. Tapos, ang nangyayari, konti lang yung turn niya, pa isa-isa lang. Okay. So, yung sa pagpatay naman nung sa kanan na tore, kaliwang tore, is para mawala na yung nag-debuff, no? Kasi kapag every time na nandyan pa siya, kahit inuna nyo tong kanan na tore, tatanggalin niya yun eh. Yung debuff. Lalong tatagal. Lalong dadami yung turn ng boss. Yun. Kaya mas maganda na unahin yung kaliwa. Tapos yung sa kanan, syempre, kaya siya pinatay. Actually, tinry ko rin na hindi napatay yung sa kanan. Hindi pa rin kinakaya. Kasi every time na tinatamaan din itong... Kasi may mga naka-revenge sa akin eh. Yun. Para madagdag na rin sa info ninyo. Ma-attack din kasi yun ng AOE. Kapag tinamaan, ayun, nagdalawa na siya, di ba? Yung mga susunod niyan, tatlo na. Pag tinamaan yun ng revenge, nadadagdagan siya ng attack bar, ibibigay niya rin sa boss. Kaya bumibilis sila parehas. Kaya mas maganda patayin nyo na lang din kaagad. Yun. So sa mga medyo nahihirapan pa dito sa Punisher script, tulad ko, nahirap ako, naubos ata niya yung 20 million ko na mana stone. Buisit. Yun. Yung ganitong lineup, pwede na. Yan. Kailangan nyo lang is medyo accurate mag-defense break, malakas na crow, tsaka medyo mabilis na Verdehile. Yun. Mamaya papakita ko naman yung rules. Yun. So, medyo na-dismaya ako. Actually, medyo natuwa ako na medyo na-dismaya ako. Natuwa ako kasi meron na. Makakalipat na ako ulit sa PvP mode ko na pagbibuild. No? Yung second Lucian natin, makaka-focus na ako ulit doon. Pero medyo malungkot ako kasi parang ang dami ko nasayang manas. Pero may improvement naman kasi yung World Boss, tapos mas lumakas yung mga pick ko sa Light Monsters kasi nga kay Jultan. Yun. Tsaka yung Yaku, nagkaroon ako ng Yaku na build. Tapos, wala, hindi ko na kung saan ko gagamitin yun. Meron pa bang master na malakas na continuous damage? Tignan ko. Sa ano siguro? Try ko sa ano? Ang tag dito? Sa Dragons? Hindi. Pamalit lang kay ano. Hindi, kailangan ng reduce attack bar doon eh. Yun. Lalong tatagal yung ano guys, yung laban. Pag ang tagal nyo ring maglagay ng break def. Yun yung isa. Kaya siguraduhin ninyong medyo maayos yung accuracy ng tatlo yung aso. Yun. Aso na ba yan o wolf? Kasi by the time na hindi nagbe-break def, tumatagal lalo. Yun, ganun lang. Parang 2 turns lang yung kinain ng toro. Yun. So yung ganun yung parang unang atake nung, yan yung ganun lang. Yung parang sideways na attack niya. Okay pa yan, medyo kakayanin niyo pa yan. Pero pag nandun na siya sa
dalawang ikot, yun, medyo kabahan na kayo. Kasi malaki yung chance matatalo na kayo doon. Yun. Pati yung sunod-sunod niya na tinik sa taas, madalas sa dart niya ititira yun eh. Yan, katulad yan, ang tagal mag-break tip. Hop, nagtatatlo na ba? Ayan, malapit na. Naku, patayin nyo na. Ayan, patay na si Crow dyan. Yun, kasi ang tagal mag-break dip eh. Hindi nag-break dip kanina eh. Yun, medyo malaki yung problema ng team ninyo pag hindi masyadong maayos yung pagbe-break dip nila. Pero yung nga ganyan, sure full na yan. Kasi nga wala siyang katulong. Imagine ninyo kung habang ginagawa niyo yun, or habang nangyari yung kanina, may Torre pa siya dito. Ayun, nag 2 minutes, di ba? Tagal. Kaya, iniisip ko din na baka ayusin ko ng konti yung runes ng isang Rao. Lagyan ko ng konti accuracy. Kasi actually, yung baba ng accuracy nung isa dyan. Actually, silang dalawa. Yun. Pero pwede ko namang lagyan ng konti. Kasi, gusto ko, pero, depende, no? Kasi pwede naman eh. Hindi naman ganun kasama yung run ko. Tsaka hindi naman ganun kaganda yung ano dito. Yung meron man, siguro yun nga, yung pag naghanap ka ng crit damage scale 3. Yun. Doon ka mapapafarm ng marami dito. Yun. So, siguro last 2 runs o last run and then pakita ko na yung rooms. Ano pa ba? Dito sa Punisher script guys, ang unang importanteng kailangan ninyong parang pag-isipan ng mabuti is huwag kayo papahuli sa speed. Yun. Kaya naging malakas na naman yung Raok dito kasi every time na nati-team up niya si Verdehyde, hindi kayo papahuli dun sa turn nung boss. Yun. Ang pinakapangit na mangyari dito, pag lagi nyo nati-team up si Fran, yun. Yun na yung pinakapangit. Pero kapag hindi nyo nati-team up yung Fran, yun, kayo-kayo lang, kayong apat lang na kanyang Verdehyde, yan, okay yan. Si Fran dapat ganyan lang. Medyo lalabas yung disadvantage niya pagdating na sa boss. Pero hindi na masyadong halata or hindi na masyadong malaki yung epekto kasi nga patay na yung dalawang Torre. Kaya kahit ibigay niyo yung turn niya, katulad niya, binigyan niya ng turn, hindi na ganun kalaki yung contribution. Mas malaki pa rin yung kapalit nun. Yan, pag nag-buffs siya, nag-heal, nag-buffs, tsaka nag-immunity. Yan, parang worth it na ibigyan na lang ng turn yung isa. Kasi isa pa, kailangan pala max skill yung Fran nyo. Kasi kapag hindi siya max skill, mas maraming times na mag first skill siya. Yun, which is yun nga yung may reduce attack bar. So kung max skill kayo, laging naglalaro lang yun sa second skill, third skill. Magpa first skill siya isang beses lang, to second skill, third skill ulit. Second skill, third skill ulit. Yun. Kaya malaking factor din yun. Okay, so tingnan natin yung runes. Verd, Violet Revenge. May artifact siya na yan. Okay. And then speed, crit rate, HP. Ayun yung stats niya. Okay. Raok, first Raok. Fatal Blade. Artifact niya. Okay. And then attack percent, crit damage, attack percent. Yan. Tapos yung accuracy niya, di ba, baba? 15. Baka gawin ko kahit 35 yan. Kahit mag-sacrifice ako ng konting stat sa crit damage. Ganun. Second Raok, Violet Revenge. So, attack artifact niya, tsaka fire artifact niya. Attack percent, crit damage, attack percent. Okay. Ito medyo mataas yung accuracy. Next, Crow. So, si Crow is attack percent, range nemesis, attack percent, crit damage, attack percent. Artifact niya, ayan. Pangit pa nga yun, def. HP. Maganda lang to eh. Ito lang yung maganda dito eh. Scale 2. Additional damage. Speed plus proportional. Walang tapon yung substat. Tama ba? Tama, substat. Substat or subskill. Parang skill kasi yung ganyan eh. Yan. Pero pangit nung main stat. Yan. Okay, last it's Fran. Main stats niya, Violet Revenge, Speed, HP percent, HP percent. Okay. Artifact niya, support, light. Okay. Yeah. So that's it, guys. No. If you have some questions, guys, sa Progressive Gaming Channel, post your comments below. Malapit na tayo mag 150 subscribers, guys. Congratulations. Konti na lang. 150 na tayo. Palakpakan naman dyan.
Yun, tapos guys, malapit na akong gumawa ng live streaming. Dito rin mismo sa YouTube. Ayoko na lumipat ng ibang platform sa YouTube ako. Possible na this weekend, or maybe next weekend, magla-live stream na tayo. No? Siyempre, Summoner Spot. Yan, para makita nyo lang din. Tsaka pwede nyo makausap doon, tanongin nyo ko. Yung mga mas malalakas sa akin, yun, pengen na lang ng advice para baka may technique kayo na medyo bumilis-bilis yung progression din natin. Ayun. So, guys, hope you enjoyed the video. And don't forget to share and put a like button. Kung di pa nakasubscribe, mag-subscribe na po. And salamat ulit sa panonood. Thank you and see you in the next video. Peace.